Hello guys! So try natin sagutan itong ating CSE review for today. So our review for today is all about abstract reasoning. So mag-a-analyze tayo ng mga given figures and then mag-a-arrive tayo sa certain pattern ng ating mga figure, and using that pattern, we analyze kung ano yung susunod na pattern na hinihingi or kung hindi man susunod na pattern, ano yung naiiba sa kanilang lahat. Okay? So for this example, which figure is the one add out? So we are given 5 boxes and i-identify natin ngayon by analyzation, kasi abstract reasoning nga tayo, kung ano yung naiiba sa 5 boxes na yon. So kapag ganito, medyo tricky siya. Pero ang tip na maibibigay ko sa inyo is i-analyze nyo yung orientation ng mga objects sa kada box natin. And by that, makakakuha kayo ng naiibang figure. So yun yung magiging sagot natin. Okay? So let's try to analyze. So ngayon, meron tayong line. Mapapansin nyo, meron tayong mga line sa 5 boxes natin. So for me, ang tip ko sa inyo dito, pwede nyong gamitin yung orientation ng mga lines na yan sa pagsagot or paghanap kung ano yung naiiba. Okay? So using first this figure natin, no, using that line, ang magkasama sa magkaibang side ng line natin is etong box and etong shaded na rectangle. Naiiwang mag-isa dito yung rectangle na hindi shaded. Okay? So, tingnan natin kung ganyan ba sa ibang figure din. Dito sa ating B, makikita nyo na sa side na to, ang magkasama is yung ating rectangle na shaded and hindi shaded. Ang naiiwan sa other side is yung ating square. Okay? So, by that, may pinagkaiba na agad yung A and yung B. Dahil ang magkasama dapat, hindi natin alam kung ano yung mas tamang pattern, whether yung square ba and yung shaded, or yung dalawang rectangle ba na shaded and unshaded. So, check natin yan ngayon dito sa C, D, and E. Okay? So, sa C, makikita nyo, ang magkasama sa part na ito, kasi nandito yung line natin, ang magkasama is yung shaded and unshaded. Okay? Naiiwang mag-isa dito, si square. Check natin yung D. Andito yung ating line. Ang magkasama sa portion na ito, sa side na ito, is still si shaded and unshaded na rectangle. Naiiwang mag-isa si square. And finally, sa E natin, ito yung line natin, sa portion na ito, sa left portion niya, ang magkasama uli, si shaded and unshaded na rectangle, naiiwang mag-isa si square. So by that, consistent si B, C, D, and E. Na ganun yung pattern niya. So by that, yung letter A, yung ating add one out. Siya yung naiiba sa pattern ng given figures natin. Okay? So, for our next figure, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see if naintindihan nyo yung ating review for today. And that's it for our review for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.